1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, happy Saturday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan, sa mga makasolid na Mama Sam dyan, na talaga naman grabe ang suporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na sisiguraduhin ko magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, ito nga, si Fatima Bush, rarampa sa Washington DC sa May 30. Anong chika mo dito, Mama Sam? Ang chika ko dyan ay abangan ninyo kung paano siya eksena at ano naman ang drama na gagawin ng bagong Miss Universe. Alam naman natin na si Fatima ay laging may paandar, laging may alam mo yon, may intriga, sa kanya, nakaabang. At ayun, looking forward ako kung ano na naman ang drama niya dyan. For sure, pag-uusapan na naman siya sa social media ng bonggang-bongga very soon, di ba? Sa ngayon, wala akong balita kung si Fatima ba ay maiimbitahan pumunta sa Miss Universe Philippines kasi may mga nagtatanong sa akin, Mama Sam, tingin mo si Fatima ba pupunta ba ng Pilipinas? Wala tayong naririnig kasi puro part of Asia lang kasi ang pinupuntahan ngayon ni Fatima. So, ibig sabihin, wala pa silang planong pumunta sa Asia, di ba? Puro Americas ang pinupuntahan ni Fatima. So, ibig sabihin, wala pa silang plano dito sa Asia, wala pa tayong balita. Kahit nga yung sa Indonesia, hindi niya na nga napuntahan eh. So, parang feeling ko, marami pa silang sinisettle. So, tignan natin next month kung may mga pasabog na sila at paandar. And looking forward ako for the Fatima eksena dito sa Washington DC. So, yan. Alam naman ninyo yan, madrama masyadong intriga, di ba? So, yun. Looking forward ako dyan. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Jarina Sanhu, ng Isabela. So, tingin mo, Mama Sam, siya kaya mananalong binibining Pilipinas International for this 2026. To be honest, malaki yung chance. Pero wala pa naman kasi official candidate. So, hindi pa natin alam kung sino ba yung makakatapat, kung sino ba yung mga magdadatingan pa mga candidates. Kasi may second screening pa sila. Tapos, malalaman natin bago matapos ang buwan na to kung ang binibining Pilipinas nga ay makakapag-announce na sila ng kanilang official candidate. So, maraming nagrereklamo. Ang gusto daw kasi nila, dapat wag na daw magpapageant. Ako, para sa akin, okay lang yan. Pero sana, dinelay pa nila ng konti. Pwede naman sa December na lang, di ba? Tulad na sinabi ko doon sa nakaraan kong vlog, na sana ang ginawa ng Binibini ay nag-adjust na rin sila ng panahon para, alam mo yon na mas ma-push pa ng bonggang-bongga, di ba? Yung mga kanilang mga queens, hindi yung parang naghihintay ng ilang taon, di ba? Halos mahigit isang taon ang hinihintay kasi ng mga reyna nila bago makapag-compete. So, I'm looking forward na sana ito ay magawa ng paraan ng binibining Pilipinas. And then, ayun, kay Jarina naman, I think kakabugto. Yes, malaki yung chance niya na makuha ang corona ng binibining Pilipinas International. And then, nakikita ko na perfect for the Miss International, si Jarina. Tama yung decision niya na mag-join dito sa Binibining Pilipinas kasi malay mo, Binibining Pilipinas Globe or maging Miss International. So, looking forward ako kay Jarina. And good luck, di ba? So, yan. At
laban. At para naman sa sumunod natin, chika. Ito nga pambato ng Nueva Ecija dito sa Miss Universe Philippines, lumalakas daw ang laban. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko, maganda siya. Para siyang Eileen Lengdamiles beauty. Pero syempre, mas maganda niya si Eileen. Pero nandoon ako na ipagpatuloy lang niya yung kanyang eksena at ganap dyan sa Miss Universe Philippines. At kung ano man yung mga paandar pa niya. Yan yung abangan natin very soon. So yes, Nueva Ecija, parang feeling ko ay isa sa mga malakas ang laban dito sa Miss Universe Philippines. Malay ninyo, manalo siya ng charm, manalo siya ng eco, or manalo siya ng ano pa ba mga pwedeng title. So depende na yan sa laro na gagawin niya. Basta alam mong may laban, lumaban, di ba? So, yun, huwag mawawala ng pag-asa. At parang feeling ko naman ay mukhang kakabog. Pero ito ang mukhang kakabog. Si Iloilo City na si Sita Espinosa, Mama Sam, lalong lumalakas ang laban. Yes, to be honest, ang Iloilo ngayon, so talagang iba ang eksena. Sobrang nagugustuhan ko ang mga ganap ni Miss Iloilo. Yung beauty niya, lalo ko na-appreciate. The more na lumalapit sila sa coronation, the more na lalo siyang gumaganda at lalo siyang talagang yung appeal niya nandoon. Plus, syempre, yung attitude pa niya, ang ganda-ganda, no? Kaya parang feeling ko, ay nako, winner to. So, I'm so excited sa mga gagawin niyang execution dito sa Miss Universe Philippines. And then, alam ko marami pa silang paandar at yun yung abangan natin ng bonggang-bongga. Si Miss Iloilo, lalaban niya ng todo-todo. So sabing ganon, kaya ba ni Iloilo makarating daw ng top 5 sa Miss Universe Philippines? To be honest, mahirap tong top 5, no? Kasi syempre, alam naman natin yung mga front runner ay talagang malalakas din sila. At iba ang eksena ng mga front runner na yon. Pero nandoon ako sa part na bakit hindi? Kung talagang kakabog naman siya ng todo-todo. So sa ngayon nakikitaan na nga natin siya ng potential, the way kung paano siya lumaban, the way kung paano siya gumalaw dito sa competition. Talagang masasabi ko, in fairness kay Iloilo ha, lumalakas ang laban nila at nagiging mas matapang siya. Kaya sabi ko, ay okay na rin. So baka makarating to ng top 5. O, di ba? So pag nakarating yan ng top 5, pwede mag-title, pwede mag-runners up, depende. So kung tatanungin mo, kung nakikita mo na ba siya mag-Miss Universe Philippines, to be honest, hindi pa. Pero nandoon siya unti-unti talaga na mas lumalaban, mas gumagalaw, mas na-excite ka. Kasi baka mag-alala Bia Mateo na ang ending ay siya ang winner. Di ba? Sus ko Lord. So, tingnan natin. So, sabing ganon kay Bella Ismael ay naging balakid ang Iloilo sa laban niya sa Miss Universe Philippines during her time noong 2020. And then ngayon na nandito siya, maging balakid pa rin kaya ang Iloilo kay Bella Ismael. I think yung laban ni Bella Ismael ay malinis ang trabaho na ginagawa niya. And then nandoon ako na looking forward nga ako sa ano pa yung ipapakita ni Bella Ismael. And then sana talaga makalaban si Bella ng bonggang-bongga, no? So, yon. So, hindi ko alam kung ano ba ang hinahanap ngayon ng Miss Universe Philippines organization. Pero kasi sabi ko nga, medyo mahirap to kay Bella. Kasi si Bella, pwedeng universe, pwedeng maging Win-Win Marquez na first runner-up. Sa totoo lang. And then, malalaman natin kung back-to-back first runner-up nga ba or magta-title na si Bella. Ang tanong ko, open ba si Bella sa ibang crown? At kung sakaling bibigyan ng ibang crown, anong crown ba ang fit para kay Bella Ismael sa competition? To be honest, kung hindi universe, di pwede din mag-cosmo, di ba? Kaya lang, sa cosmo, hindi ko alam kung papalo ba siya doon ng bonggang-bongga. Medyo mahirap kasi universe lang talaga ang pwede kay Bella. Tapos pag yung ano na, sa Cosmo kasi dapat meron kang backstory, meron ka talagang inilalaban, tapos bukod doon maganda ka. So maganda naman si Bella Ismael, pero parang feeling ko medyo mahihirapan siya kung sa Cosmo. So, ewan ko, universe lang talaga na nakikita ko si Bella Ismael. Kayo ba, nakikitaan nyo ba si Bella Ismael na pwedeng makakuha ng corona sa ibang
title. So yun. So medyo mahirap, no? So runners-up or Miss Universe Philippines lang talaga. But let's see, malay ninyo, di ba, kung mabugyan ng bonggang-bongga at magulat tayo na siya ang susunod na Miss Universe Philippines. Hindi natin alam, di ba? At excited ako dyan. Yan. And then, eto nga, maraming na-excite dahil perfect daw para sa Puerto Rico, Morena Beauty at Barbie ang pambato ng Tarlac. To be honest, si Tarlac naman, maganda naman talaga at wala naman ako nakikitang mali dahil maganda naman talaga sa maganda naman siya pag tinignan mo siya sa lahat ng anggulo, talagang masasabi mo din na parang okay, pwede talaga siyang ilaban, no? Pero nandoon ako sa part na medyo aaminin ko din sa inyo, nakukulangan ako sa galawan niya. Nakukulangan ako sa sa mga paandar pa niya. Sa beauty, yes, may lumalaban yung beauty niya. May beauty naman si bakla. Talagang masasabi mo na parang, oy, malakas din talaga ang datingan niya. Kasi very Pinay beauty. At gugustuhin mo yung ganda niya kapag nakita mo na parang mabibighani ka sa kadyosahan niya. Pero nandoon ako sa part na minsan parang nalulungkot ako na parang ano ba, kaya ba talaga ni Tarlac na manalo dito? Kasi parang pagdating sa com skills doon medyo hindi ako konbinsado. Kasi parang feeling ko, pagdating kasi sa finals night, maraming magpe-penetrate na malalakas na kandidata at for sure magagaling sa com skills. So kung sakali man na makarating siya sa top 5, baka doon malamon siya ng ibang candidate. So, doon lang. Pero, hindi pa rin natin alam. Malay mo, biglang siya, Chelsea Manalo, di ba? Kaya lang kasi si Chelsea Manalo, confident magsalita. Ito kasi si Tarlac, medyo doon ako nakukulangan sa kanya. Yung kumpiyansa niya sa sarili niya, kung paano niya talaga i-promote sa atin, kung paano niya ilaban. So, doon ako medyo parang pag naiisip ko, ay medyo mahihirapan talaga siya. But syempre, wish all the best para kay Tarlac. And then, nakikita naman natin yung beauty niya, pasok sa banga. So, siguro kung mag-a-appoint, pwede siya sa Miss Charm. Nakikita ko din na very charming talaga. And then, pwede din talaga sa supranational kasi modela din yung dating. So, ayun yung mga pageant na parang feeling ko, pasok siya doon. At kung may iba pang crown, di ba? But, feeling ko, Supra or, Supra or Charm. Kasi charming si bakla. And then sa Supra naman, parang Katrina Ligado, di ba? Hindi naman ganun ka-kumpiyansa sa kanyang com skills. Pero nakita naman natin na talagang nilalaban niya at nanalo. So, yun. I hope na sana talaga mag-penetrate ng bonggang-bongga ang pambato ng Tarlac at laban yan. So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Katrina Ligado, umiinit ng todo-todo ang kanyang eksena bilang kandidata dito sa Miss Supranational ngayong taon na to. To be honest, yes. Nakikitaan ko si Katrina Ligado na pwede talagang manalo. Kasi yung beauty niya, kapag tinignan mo talaga, parang, wow, ang ganda talaga ni Katrina Ligado. Doon ka na lang talaga mababahala sa ano ba yung ipapakita niyong performance, ano ba ang magiging eksena niya. I'm so excited for Katrina Ligado this year dahil nakikitaan na rin talaga siya ng potential ng mga taga-ibang bansa na parang, ay maganda ang pambato ng Pilipinas. At totoo naman, wala naman duda kung beauty ang pag-uusapan ay pasok talaga ang beauty. Kung nung last year ay naka third runner-up ba tayo or second runner-up? So ngayon parang feeling ko mas kaya ni Katrina Ligado na mag-penetrate ng bonggang-bongga. So I hope na sana talaga naghahanda si Katrina especially sa com skills dahil alam naman natin ang supranational may kudaan din. Pero alam nyo sa totoo lang, mas may tiwala ngayon ako na parang feeling ko mananalo si Katrina Ligado dahil kung si Mucha Datol nga hindi rin naman ganun kagaling sa com skills pero nanalo, di ba? So ibig sabihin, kaya din ni Katrina Ligado na mag-penetrate ng bonggang-bongga sa Miss Supranational. And then yun yung abangan natin. At malay ninyo, tayo pala ang mag-uwi ng corona ngayong taon na to, di ba? So yun, so I'm so excited and
let's see kung ano ang mangyayari. Pero eto, sabing gano'n, Binibining Pilipinas 2019 Powerhouse Beauty. Dahil after Emma Tiglao, Gasini Ganados. Si Gasini, di ba, parang ang feeling ko, pagdating sa eksenahan, kaya niya. Ang hindi ko lang maalala kung eto bang si Emma Tiglao ay kabatch niya ba si Gasini Ganados. So, ayun yung hindi ko ma-remember. Na naging Binibining Pilipinas Intercontinental si Emma Tiglao, tapos si Gasini ang naging Universe. Oh, yun. So, parang ang masasabi ko dyan, hindi imposible na si Gasini ang maging MGI All-Stars this year. At nakikita na rin at nararamdaman natin na talagang grabe yung lakas niya, no? At parang feeling ko, kung suswertehin si Gasini, di panalo. Ako, to be honest yung beauty kasi ni Gasini talagang iba eh. Meron talagang convincing talaga na ay pang beauty queen materials. Kaya doon pa lang sa part na yan, winner. So, tingnan natin kung susundan nga ba ni Gasini Ganados ang yapak ni Emma Tiglao na naging Miss Grand. Sabi kasi sa akin ni Emma Tiglao noon, kaya siya sumali ng Miss Grand, gusto niya uling manalo one more time. Gusto niya na maipanalo ang competition ng Miss Grand. Kasi parang kung magre-retiro siya, gusto niya may title. So, sana ganun din si Atisa, no? Pero kasi si Atisa mag-artista na eh. So, parang wala na talaga, hindi na sasali yan. And then, ayun. So, sobrang natuwa ako doon. Kasi parang, tinrahin niya isang beses. So, si Gasini naman, title holder na rin naman siya sa Binibining Pilipinas. Pero kasi iba pa rin kasi kapag naging title holder ka international, no? So kaya siguro gusto uli ni Gasini talaga i-try na one more time. And then tignan natin kung makukuha ni Gasini yung nangyari kay Emma Tiglao at naging Miss Grand. So panalo, di ba? Ito nga sinasabi ko na parang wala namang imposible kung mananalo tayo dyan sa Miss Grand, winner dahil ang the history, kumbaga parang at least galing sa Pilipinas at saka maraming candidates na from the Philippines. Kaya parang feeling ko ang lakas ng laban talaga ng Pilipinas dito sa MGI All-Stars. So, tingnan na lang natin kung paano magpipenetrate, kung paano talaga lalaban ang Gasini Ganados. So, parang feeling ko may bago siyang ipapakita sa atin na hindi pa natin nakikita noon. At dito masusubukan talaga yung pasarela niya, di ba? Sana talaga mag-train siya ng todo-todo at mapaghandaan niyo to ng bonggang-bongga para, alam mo yon, sure win tayo dito sa Miss Grand ngayon taon na to. Pero kayo ang tatanungin ko, tingin ba ninyo kayang sundan ni Gasini ang yapak ni Emma Tiglao na maging Miss Grand Philippines at si Gasini ang maging Miss Grand All-Stars? Ganon ka rin ba ka-excited? Katulad ng pagiging excited ko? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So yon, so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys!